Sir, mag-cockit ka mo siya. Mag-cockit ako. Dito tayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My courtesies and respect Pagampanganelo na Chairman of More Islamic Liberation Front, kanini Presidente na United Bangsamoro Justice Party and former Interim Chief Minister of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Brother Alhaj Murad Ibrahim. So mga membro na Central Committee, hindi ko nalabitan sila langon. So mga mapulungan na Bangsamoro Islamic Armed Forces, so ang uno nakatalabog sa guna mapita, ay sabi ko sa kanuso, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking assignment ngayong umaga ay welcome address. Mana kapag sakaw-sakaw, kanulang uno sa kita nung nakatalabog sa guna ba niya mapita. Kajakaw-sakaw ay yatido importante tilo na kasyukur sa Allah Ta'ala. Lagi na sa gunaban niya mapita na kanan niya kapag kampanya na ipuso kampanya, Mayor Bruce Matabalo, Mayor para sa lahat. Sa leadership ng United Bangsamoro Justice Party at sa leadership ng More Islamic Liberation Front. Dahil meron po tayong makinarya. MILF may makinarya, UBJP may mekanismo. Alam natin na itong panalo natin ay hindi ito basta-basta na lang nangyayari. Dahil sa pagsisikap po natin, at lalong-lalo na po sa tulong ng Allah, kaya po nanalo po tayo. Hindi lang ordinaryo pong panalo, kundi landslide victories. Sa Cotabato City po, shout out po yung sa kabila. Wala akong nanalo sa kanila, kahit isa. Sa Maguindanao del Sur, hindi ko masyadong alam, pero sa mga information na dumating sa akin, shout out din ang kabila. Sa Maguindanao del Sur, parang ganun din. So, ibig sabihin, dito sa Maguindanao del Sur, Maguindanao Norte, Cotabato City, darating na halalan sa 2028, dapat lalo natin palakasin yon. Mabanggit ko lang dito, yung po sa Datu Udin Sinsuat Municipality. The biggest municipality po sa entire bar. Meron pong 81,000 na butante doon. At saka yung mga kaibigan natin sa kabila, for 78 years, sila po ang namumuno sa Datu Udin Sinsuat. So ngayon, nanalo po tayo. Very slim margin po. More than 500 lang o panalo natin. So yung dahil sa tulong ng Allah, dahil sa pagsisikap namin lahat, pati mga kaibigan natin, pati mga allies natin, 3 years po in the making. 3 taon po. 2022 po talo kami. So we started to organize
Then nagkaroon ng barangay election 2023, from one barangay na amin, dahil meron kaming 3 barangay, pero yung 2, hindi pa amin ang Barangay Catholic Liberation Front. Dapat intindihin po natin yan. Ibig sabihin, kahit na nanalo tayo, so hindi magiging dahilan na masaya na tayo kasi meron po tayong mga programa na dapat isulong natin. At sisiguruhin po natin sa madaliman o matagal, kailangan po natin ma-implement natin yung sinatawag natin na moral governance. Moral governance. Ang pangalawa po, yung taong bayan, kung sino ang maganda sa atin, mabuti, matuwid, tulungan po natin, magiging yun ang leader po natin. At pangatlo po, serbisyo sa taong bayan. Hindi lang magserbisyo tayo sa panahon ng eleksyon. Kasi alam niyo, sabi ng mga ulama, kung ano mang itutulong mo sa taong bayan, pag hindi ho pure and yung intention mo po, wala ho yan reward sa kabilang buhay. Kaya itong mas maganda, at maigi, mas importante, na tapos na ang election, magserbisyo po tayo, lalong-lalo na po yung mga nananalo. The best time to campaign for the next election is now. Now. Kailangan makakonsolidate po tayo. Makakonsolidate po tayo. I-consolidate po natin, kasi meron 4 na importante dito for victory. Or 5. 5, importante, paano tayo manalo? Unang-una, by the will of Allah. Kung yan ang kagustuhan ng Allah, na mananalo tayo. Pero meron pong tayo, yung tao, kailangan meron responsibility. So, ilan ba yun? Ilan ba yung na dapat gampanan natin at palakasin natin yung pagkakaisa? Yung pagkakaisa, kailangan magkakaisa tayo. Hindi ibig sabihin na 100%. Dahil kahit sa panahon ng Propeta Muhammad, peace be upon him, ay hindi naman lahat nung nasa Madina o sa Makkah ay kakampi niya. Pero ang importante rito, majority, karamihan sa taong bayan, kailangan kaaliado po natin at taga-suporta po natin. So, importante po ang unity. Pagkakaisa po. Kapag isa-isa. Tama. No kadaglang ka no tao, kadaglang ka no mga leader na nesita maysa. Kaya nambay ikadwa, importante. Kaya pagampanganay, nasutabang Allah Ta'ala. Kadwa, siya rin papanggulaan ng kanumano siya, na nesita maysa satano. Ikadwa, na tiga English sa consistency. Consistency, mana na si consistenti, siya ka rumapante ka kay Leon, pamauge dari kinabun ng gatimbukan kaginabal pagkali siratal mustaqimanan na name mana na consistency ame kasya kanu tiddu amana no keli no agama Islam na siratal mustaqim sulala na matido kagina ame kaditan tuntun ilala na matido ka compromise sa biwang compromise sa kawanan compromise sa unan sa taliguran compromise. Yanin ulian na sikita ni magukit. Sikita no, maasukwa na mapukit at talyanan. Talyanan. Kaya sikita no, sa kami, na aring ka no mga taga-pratano, damdan na mga politician. Sige naman politika pidalo na maya. At iko sa kami di. Basta sa kami, po politika kami, na hindi bantang na tumedang itanami. Kaya di namin sayangan. Kaya kami 5 muna niya. Minasayang kami na yaning ulian na makanaraka kami. So yanin mana na benar kasagunaban niya timpo na yato pagapasan na mapya highway na kasiminto kaya na pagkukitan tanong ba niya na pupot sa karakter at tanakin. Aron pawasin, aron pandamakayunin, aron pambuhayanin. So yanin mana na siya pa sa lala niya po tuntulong tanong na dito no siya pa ma-implement yan mana ka-implement sa Islam normal na situation. Pama. Winunta na lang na sulong taro siya ba na pinamaki mo na Islam. Pama ka. Dito no nga bukan ita pamakaya na Islam. So nambay kadwa na consistency. Ikatlo, importante, i-correct planning. Correct ka plano. Correct ka plano. Siya sa planning, nadala ipag-assume. Dala ipatago sa ginawa, niyabay correct. Yata biya na mambitya sa tido-tido, sa open discussion, na ame kadak na su kinelilon,
Yata biyan ang mga ayata na kurang ka dito ipansubject kiran sa kuwana discussion kaya matoni ng mga ulama. Kaya man na correct ang kablano, pakasugat ang kablano. Ikapat, na correct ka implementation ka. Apyan, inikapyan na plano ka. Kahit gaanong kaganda ang plano mo, pag hindi mo yan na-implement, wala rin say-say. So, importante yung implementation. At saka yung implementation, kailangan yan, dapat tinitingnan din yan kasi sa implementation minsan may pagkakamali doon. So, kung meron pagkakamali, kailangan ayusin natin. And then, panglima, na criteria na kapag kapanalo natin, kailangan meron tayong modest na resources. Kailangan meron tayong resources. Sa nakaraan na election, at least, halos hindi na alamin natin at intindihin natin itong election, isa lang ito sa napakaraming kasangkapan para po maabot natin yung minimiti natin, at least yung autonomy na nakabase po sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro. Yan man ang assertion natin. Itong Bangsamoro Organic Law, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, although tinanggap natin yan, pero sinabi rin natin na kulang ito, meron pa 15% dito. Dapat yung 15% na kulang sa implementation ng Comprehensive Agreement ni Bangsamoro, kailangan niya ma-implement yan, kailangan yan tuparin ng gobyerno ng Pilipinas. So habang itong BARM ay tinatanggap natin at magkakaroon ng election sa October 13, 2025, pero yung assertion natin ng autonomy na kabase sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro, hindi natin kalimutan yan. Isusulong po natin yan. So mayroon tatlong indispensable para masigurado po natin na yung struggle natin, yung jihad natin ay mananatili at lalakas at inshallah makamit natin ang minimiti natin. Dapat may tatlong importante na hindi mawala sa atin. Anong unang hindi dapat mawala sa atin? Unang-una yung Islam, yung pananampalataya po natin. Kailangan yan, hawakan natin. Kahit anong mangyari, Islam ay permanente na hawakan po natin. Yun ang unang-unang. Pangalawa po, yung MILF as an organization. MILF as an organization. Kailangan ang MILF relevant sa lahat ng panahon. Kailangan malakas na malakas ang MILF. Yung committee natin, dapat malakas yan. Yung military natin, mag-aspeto po na normalization, kailangan po ma-implement. And then, pag lahat po, pantay-pantay po at sabay-sabay na na-implement po yan, i-decommission po natin ang armas po natin. Ang pangatlo po, na hindi dapat mahiwalay sa atin, yung taong bayan. Yung taong bayan. At saka yung mga leaders natin na nanalo, kahit ganong kataas ang inabot natin, siguraduhin natin yung paa natin nakatuntong sa lupa. Hindi pwede na ikaw governor, ikaw vice governor, ikaw mayor, doon ka na sa langit. Hindi. Importante, at pengi ka po na nakuha ng galabag. Para dito mapitas ito ni Manakil, ayan ka na sigurado ka na nakadapo po sa lupa. So, bali number indispensable. What are the indispensable for the success of our struggle, at least for compliant autonomy? Unang-una, Islam. Hindi pwede mahiwalay sa atin yan. Pangalawa, yung MILF as an organization. Pangatlo, yung taong bayan. Meron pang-apat, hindi indispensable, pero necessary. Hindi ho indispensable, pero necessary. Yung recognition po ng international community for the legitimacy of the MILF struggle. So hanggang dito lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.